Ang putang ina nyo. Sorry. Ito po yung ano namin, no? Tour guide nasa likod. Tour guide doon ang packet na kami. Sa Mud Spring. Masarap na kain, no? So, ayun guys, nandito tayo ngayon sa may UPLB. Papunta tayo sa may Mud Springs. Nandito tayo para diskubrihin yung fauna at flora dito sa lugar nito. Tsaka yung mismong experience nung biome natin. So, ito ay considered na mountainous rainforest. Hihingal na ako. Ayun, mamaya na lang guys. Mapapakita ko sa inyo yung mga makikita natin ditong halaman tsaka hayop. Cue the intro. Itong cellphone ni Emba. Ha? So wala pa tayo sa mismong site guys. Pero makikita nyo kaagad itong mga klase ng dahon na to. Ang tawag dyan ay paper mulberry. Inintroduce siya dito sa bansa natin para makapag-mass produce ng papel. Kaso ang nangyayari ngayon, parang medyo nagiging naturalized na sila or invasive. Kumbaga masyado silang nadami. Dito na kami sa entry point ng Mud Spring. Samahan nyo kami. At maglakbay. At magpagod. Emban ko muna ang bad. Anuhan ka na lang namin. Lobat na. Bibensin ka. Bilis, sabi natin, bilis. What's up guys? Kita niyo po yung kasama namin. Pakita mo, pakita mo. Ito po si Dan. Ang aming newfound guys. Dito na kami. Nagsisimula na umakyat sa papuntang Mud Spring. Ang aming kasama na tour guide. Plus estudyante sa likod po. Pamatay na. Hindi ka na ako kamay. Gago to. Magkamay. Mamamaking sa video. Ang goal natin dito ay alamin yung mga iba't ibang Klase fauna at flora. Bakit may naabot sa akin yan? Huwag mo iabot sa akin yan. Magsasalita kayo, magkawakan nyo. Ayun o, sakto. So guys, diba't ang target natin dito ay alamin yung iba't ibang fauna at flora na matatagpuan sa trail. Ito yung tour guide naman, siya na yung bahala magpaliwanag ng mga makikita namin dito. Walang hamo. Ayan. Nakaano na, nagbibideo na yan boss. Isa sa mga makikita nating species dito ay isang napakamakulay na beetle. Ayan. So, madalas yung mga beetle na yan, makikita nyo nakatambay sa mga halaman. Like many insects, ang job nila ay mag-pollinate. Close up ulit natin. Ayan. Ang job nila ay mag-pollinate, kumain ng mga, yung ibang namang beetles ay carnivorous. So nakain sila ng mga iba pang insekto. Marami rin silang mga niche na sinaserve sa ating ecosystem. So dito pa lang sa may paanan nitong trail, makikita nyo na ang dami kaagad nakapalibot na flowers. So ayan, makikita nyo merong insects. So ayan, ito rin maganda. Yung mga flowers dito sa rainforest natin, sila yung mga primary source of food ng mga native wildlife. So magsisimula sa plants, kagaya nito. Yung plants na yan magpo-provide ng nectar. Marami rin kami nakikita mga pollinators kanina. Ayan pa, isa pang flower. Hindi ko lang ma-identify anong klase ng flowering plants. Pero of course, ayan, ito close up. Cute lang. Ayan, tatlong aso, cute. Go. So, nandito tayo ngayon sa may paanan pa lang ng Makiling Trail. Makita nyo kagad ang daming mga halaman, tas sa baba ang daming mga dahon. So, since ito ay rainforest, ang mga nutrients sa lupa ay mababa lang.
So ang nangyayari para mabuhay yung mga halaman, nagsacycle yung nutrients habang nalalaglag yung mga dahon. Sila yung nagiging parang fertilizer naman. Tapos dito sa lugar na to, kakaiba rin yung temperature tsaka humidity. Ang temperature natin ngayon, kung testing natin dito lang, ay nasa 28 degrees Celsius lang. Ayun nga, nasa 28 degrees Celsius lang. So napakababa kung ikukumpara mo dun sa mga bahay natin. Ang dami nating native trees dito sa may Makiling Trail. Soon to be identified na lang muna siguro. Makikita nyo dito, merong caterpillar na nakasabit sa may puno. Ayan. Madalas sila yung mga nagiging paru-paro natin or moths. Pero minsan nagiging peste rin sila pag masyado silang marami. Ito naman ay ngayon, ito pa lang yung nakikita kong caterpillar. So masasabi natin na healthy pa yung ecosystem dahil hindi nag-i-spread masyado ang mga mabilis kumain ng halaman. Ewan ko lang kung anong klaseng paru-paro to pag lumaki. Go. So ayun guys, kung nandito kayo ngayon, kahit nandito pala kayo sa bukana ng Trail Makiling, ay maririnig nyo na yung iba't ibang huni ng hayop, mga ibon. Ayun, ewan ko kung makikita to sa camera, pero doon meron dumapo doon na mukhang uwak, pero nakulay itim, pero baka nagiging racist lang ako doon sa part na yun. So ayun guys, mula dito sa tinatayuan natin ngayon ay 3.7 kilometers na lang yung layo natin mula doon sa target natin puntahan, kundi yung Mud Spring. Kung maganda sabihin yung ano. So kung naririnig nyo yung parang malalakas na buzz sa taas ng puno na maiingay, ano, sana rinig nyo. Parang tunog niya, wing. Ano yun? Mga cicada yun. Uri sila ng insekto. Ayan, mas nalakas sila. Uri sila ng insekto na madalas, bihira lang lumabas. Pero since napakaraming species ng cicada, halos kahit anong panahon nandyan sila. Madalas na kinakain sila ng mga ibon, tsaka nung iba pang mga hayop na naninirahan dito sa may Makiling. Sa flat rock. Nandito na tayo eh. Landscape tayo. Simula na talaga ng ano natin. Ano ba ba nyo? Anong ginagawa mo? Ito pala kung alam natin ito dati no, nung woodworks no. Woodworks dati no. Ano, matagal na rin. Since protected area pa rin tong Mount Makiling, talagang hindi nagagalaw yung ecosystem maliban lang dito sa ginawang kalsada na area. Pero kung mapapakinggan nyo yung mahuni ng insekto mula dito sa spot na to, napakaingay pa rin nila. Sabihin, napakaganda pa rin ng ecosystem dito. Dito sa side na to, kung nandito kayo, maririnig nyo yung flow ng tubig. Ibig sabihin, may bodies of water dyan na stream na nagpo-flow pa rin hanggang ngayon. So ayan, may napansin kami sa temperature ngayon habang paakyat kami ng paakyat. So from 28, naging 26 na lang. Talagang pag naakyat ka ng mga tropical rainforest, lalo na sa mga mountainous na kagaya nitong Makiling, mas mataas, mas pababa ng pababa yung temperature. So habang nagbabago yung environment natin, nagbabago rin yung mga halaman na nakatira doon. So kung dito pa lang, sa may paanan pa lang ng bundok, matatangkad na yung mga puno. Sa peak pa nung Makiling, which is hindi na natin mapupuntahan sadly, ay yung mga matataas na halaman na yan, makikita nyo, magiging maliliit na lang. So ayun, kung makikita nyo yung nagalaw na yun, hindi ko sure sa species, try ko na lang i-ID after ng editing na to. Pero mukha siyang isang species ng Philippine skink. Ngayon may several species ng skink dito na sa Makiling makikita. At isa to sa mga yon.
Ang ganda rin ng napili niyang lugar kasi parang may hinahabol siyang pagkain. Pero tingnan niyo to. Mukha siyang rock. Ayan. Side siya ng bundok na natapyas. Tapos ayan, nag-reveal na yung mga rocks. Makikita niyo yung mga guhit-guhit na yan. Yung mga striations kung tawagin. Kasi over time, yung mga lupa sa ibabaw, pag na-compress, ayan yan, nagiging bato yan. So since itong side na to ay natapyas na-reveal yung mga naipon na mga bato sa ilalim. So ano nga ba yung goal natin sa hike na to? Gusto natin makakita ng mas maraming unique na species ng halaman as possible, tsaka mga hayop, mga insekto, para ma-experience nating maigi yung biodiversity ng Mount Makiling. After din nitong hike na to, didiscuss natin yung mga nakita nating hayop at paano sila naging related sa food web at sa ecosystem. So itong nasa harap natin, alam ko madalas nyo na nakikita to sa inyo, yung mga ferns, o kung tawagin natin sa Tagalog ay pako. Ayan. So ang mga ferns ay, kung ibe-base natin sa science, ay isang mga makalumang uri ng halaman. So hindi sila namumulaklak. Nagpaparami lang sila gamit ang spores kung tawagin. Yung spores na yon, mapapakita ko sa inyo dito. Yung spores na yon ay nanggagaling sa ilalim nitong dahon. Tapos nakalat lang sila gamit ang hangin. So ganun na dami ang ferns. So may nakita tayong magandang klase ng gagamba dito. Unique ang itsura niya. Makita mo sa likod niya parang mayroon siyang dalawang sungay. Ayan. Hindi niya yun kamay. Parang parte lang yun ng puwet niya. Possibly mating display. Ginagamit ng mga... Ayan. Para ma-difference yung lalaki at babae sa species. Madalas kasi ganun. Ito yung ulo niya. Nasa side na maikli yung paa. Ayan, sa kanan. Gumawa siya ng malaking sapot dito. So ang mga spiders ay kumakain ng mga lamok, mga langaw, mga nalipad na insekto. Taga-control sila ng population ng mga insekto rin. So kung wala yung spiders, ang ecosystem natin ay hindi magiging balanse. Dahil walang magiging tagakain ng ibang insekto na maaaring maging peste. Isa pa sa mga nakikita natin dito ay ang species ng mga moss. Ayan, kung makikita nyo dyan. Ang mga moss ay uri ng mga simpleng halaman na nabubuhay lang sa mga mahal lumigmig na lugar o yung mga humid na lugar. Tingnan ko kung kaya kong mabigyan ng close up. Ayan. Itong klase ng moss na nasa taas, yun yung tinatawag natin na fern moss. Kasi kung titignan nyo maigi, mukha silang pako. Ito namang nasa baba, ayan, isang klase rin pala ng fern moss. Pero itong nasa may pavement, sa may side ng kalsada, ayan, itong moss na to, ibang klase siya. Kung makikita nyo, ang itsura niya ay pa-carpet. Kaya tinatawag siya na carpet moss. Naka-flat lang siya sa sahig, hindi kagaya nung isa na medyo nakatayo. So, ang mga moss na to ay pinamamahay na maliliit na mga insekto. Ayan, makikita nyo may mga langgam din dyan. At importante ang moss sa pagsasabi na ang ecosystem ay malinis. Ang mga moss ay mabilis maka-absorb ng tubig. So ang presensya nila ang nagsasabi na ang lugar na ito ay humid pa. Which is fitting para sa ating rainforest. So ang mga moss ay nagsisignal na ang rainforest na ito ay talaga namang napakamahal lumigmig. So dito sa gilid-gilid ng pavement ulit ng trail, may napansin akong interesting. So yung mga bulaklak pala na nakita nating puti kanina ay nagiging itim ng mga prutas. Mukha silang berries kung makikita nyo.
Hindi ako pamilyar sa mga species ng berries. Hindi ko alam kung ano yung nakakain o hindi. Pero madalas, ang nakakakain ng mga berries ay yung mga ibon natin. So sila din yung mga nagkakalat ng mga buto ng mga berries na hindi nila natutunaw. Kaya naman, napakarami. Kung makikita nyo yung halaman na yon, ayan, ganyan lang sila. Lahat yan, pare-parehas lang ng species ng berries na nakita natin. May nakita na naman tayong isang unique na uri ng puno. So, alam ko sa tingin nyo, common na puno lang to. Pero dahil napansin ko siya dahil sa kanyang forma. Makikita nyo 3 tangkay. Tapos kada tangkay ay merong 2 hati. Napaka-symmetrical. Hindi ako pamilyar sa species na to. Madalas nakita ko yung mga gantong klase ng mga puno sa mga paso ng mga hardinero. So, aalamin natin yan pagka uwi ko. May nakita kaming napaka-abundant na species ng halaman dito. Ewan ko kung anong bulaklak yan. Pero vining species siya. So, ayun guys. May na-identify kaming species ng halaman dito. Kita niyo napaka-berde. Tapos boom, kulay pula. Ganda ng kulay. Ang tawag sa kanya ay Cardinal's Guard. Ayan. So, saan ba namin nakita yung mga ID nito? Sa iNaturalist po. Isa na naman to sa mga species ng bulaklak na beneficial sa ating ecosystem. Dahil siya yung nagpapakain sa mga insekto ng nectar. Pero meron din yung ibang species ng ibon na nakain ng nectar. Meron tayong parang hummingbird kung tawagin. Pero walang hummingbird sa Pilipinas. Kung tawagin sa atin ay sunbird. Para silang hummingbird na pakurbay yung tuka. So kung makikita nyo dyan, yung bulaklak, pakurbay yung loob. So feeling ko, possible siya na host plant ng sunbirds. So may isa kaming malapit na nakitang halaman dito. Same nung mga nakahang dun kanina. Kung saan kami nagpicture na nakaupo. So na-ID namin to as Bengal trumpet. Ayan. So makikita nyo yung bulaklak niya ay purple. Ang ganda, di ba? Tas kulay dilaw ang loob. So isa siyang vining plant. Ayan. So ang Bengal trumpet ay isa rin sa mga bulaklak natin, which means isa siya sa mga species ng halaman na nagpapakain sa mga insekto at maliliit na mga hayop natin. So since napakarami nila, ibig sabihin napaka-successful ng kanilang method of survival. Ayan. So, nandito tayo ngayon sa may mahogany plantation sa PFLA 3. So, ayan, basahin na lang natin. The Permanent Field Laboratory Area was established by the College of Forestry and Natural Resources in 2002 through funds from the Commission on Higher Education, the Philippine Council for Agriculture, Forestry, and Natural Resources and Development. So itong mga mahogany na to, yung mga nakikita nyo malalaking puno na yan, ay yung kung tawagin natin ay big leaf mahogany. Ayan. Tinanim sila noong 1940. Ayan, ang tatangkad na nila. At ang dami nila. So, kung nakakita na kayo ng buto ng mahogany, buto ng mahogany, sila yung mga maliliit na parang may pakpak na pag binato mo, naikot pababa. Yung mukhang LEC. Ayun, ganun nagdi-disperse ang mahogany. Kaya napaka-successful nilang species dito. Unfortunately, may mga recent studies ngayon na ang mahogany ay masama para sa mga neighboring plants. Dahil ang mahogany ay nagre-release ng mga chemicals sa lupa na nakaka-inhibit o nakakapigil sa growth ng mga halaman na nasa forest floor kagaya nito. So, kung i-imagine niyo sa maggubat, saklap ng epekto nun, since yung mga saplings natin na desperadong lumaki, yung mga native species natin ng puno, mahihirapan lumaki sa presensya ng mahogany. So may nakita kaming kakaiba sa mga halaman dito. Ayan. So kung makikita nyo, ang halaman na to, ang daming butlig-butlig sa dahon. Yan yung tinatawag natin na galls, o yung mga unusual bumps or growth sa dahon o halaman. So madalas ang galls ay ginagawa ng mga species ng wasp na naninirahan as larva sa loob ng halaman. Ayan. So nandito yung mga itlog siguro ng mga wasp.
Dito namamahay sa loob ng galls kung tawagin. Yan. Importante ang mga wasp sa ating environment dahil madalas sila yung nakontrol ng iba pang mga pestet kagaya ng caterpillar na masyadong dumadami kaagad. Habang naglalakad kami dito sa may path, may napansin ako na laglag. So mahilig akong tumingin kung ano yun. So isa sa mga magandang desisyon na ginawa ko, nakakita kami ng insekto. So makikita nyo na meron siyang flaps sa taas na parang feathery. Hindi ko lang alam kung anong klaseng insekto siya. So nalaglag siya ng kusa. Feeling ko yung flaps na yan ginagamit niya para mag-glide sa mga matataas na puno na to. Ayan. So ayan, isa sa mga transportation methods ng mga insekto sa isang tropical rainforest. So dun sa dulo na yun, kung nakikita nyo yung kulay brown sa dalawang dahon na yun, tropical swallowtail. Yun yung species ng moth ngayon na nagsisimula ng pumunta sa Manila, lumabas sa mga rainforest dahil sa mga problem sa environment. Nagsisimula sila maghanap ng bahay kung san-san, kaya hindi sila nakakapag-reproduce ng maigi sa Manila. Pero dito talaga dapat sila makikita sa rainforest. Maglalagay na lang kami ng picture through editing ng buong itsura ng tropical swallowtail moth. Habang nandito kami sa may gilid ng pavement sa trail, may nakita kaming species ng shelf mushroom. Actually may katabi pa nga siyang isang klase ng mushroom yata to. Ayan. So ayan, madami na yan. Shelf mushroom, madami. Oh, bracket mushrooms. Kasi yung itsura nila ay mukhang bracket or shelves. So parang pwede mo siyang paglagyan ng libro. So ang particular species na to, ina-assume namin as Favolus philippinensis according to iNaturalist. So kulay puti sila. Ayun. Dito na kami. Sa midpoint na kami. Station ano na tayo? Pa Station 5. Pa Station 5. Hanggang ano? Hanggang ano station? 11. Hanggang 11 daw. Di pa sure. First Pero- time na natin umakyat dito. Pero akyatin namin hanggang dulo. Makaabot lang sa Mud Spring. Time check, time check. Di nga lang namin alam kung makakababa pa. Wala na itong babaan. Time check, time check. Time check. Ano kami sa? 11:43. 7:43 guys. Simula tayo ng around Around 10. 10. Around 10 kami. Umakyat. So, So suggest namin, okay umakyat. tama yun. Ang recommendation namin, Wag. wag na. Ano pakita mo dyan? Panoorin nyo na lang yung video namin. At landslide. Yan guys. Ayan. Oo, naglandslide. Grabe yung view. Sabi nila nag-landslide daw. Parang landslide eh. Hindi, ito video mo. Ito, side ito. Huwag natapos yung mag-vlog pero may bibig. Mga speculations ng tao. Feeling ko ginawa lang yun paniman. Kaya ganyan. Hindi, mga ito yung lupa eh. Oh, bagyo. Ang ganda pa nga ng putol nung ano eh. Pumarang sa ano. Landslide yan pag ganyan. Tapos tinanim mo na lang yung pag-augat na halaman. Landslide nga. May tape pati. Ay, dali. I-video ako dito. Nagbibidyoan nga pala dun. So, isa na naman sa mga nakita naming species ng fungus. Ayan, madaming klase. Meron na namang bracket mushroom, pero ibang klase naman yan, ibang species. Kulay itim. Merong something dito na mushroom. I assume na ito yung mga nakatayo na mushroom na may stalk. Pero medyo matanda na rin. Meron din nung sinasabi nila na parang jelly mushroom na kulay puti. Nakalimutan ko lang yung tawag. Sabihin ko na lang mamaya. Isa sa mga species ng ants na nakita ko dito ay itong trapjaw ant. Tingnan natin kung makikita natin yung trapjaw niya. Ayan. Tinatawag sila na trapjaw ant dahil dun sa malaking ngipin nila na nakaturo sa kaliwa at kanan. Isa sila sa mga pinakamabilis na magsara ng mga ngipin o mandible sa insect kingdom. Mas mabilis pa nga daw sa pilik mata or isang kisat mata. Ginagamit nila yan pang defend ng hive nila or ng bahay nila, ng territory. Minsan ginagamit din nila pang takas sa predators. So parang spring ang mga trapjaw nila, ang mga ngipin nila
Pag nag-lock na ganyan, pwede nilang i-release at bigla-bigla silang tatalsik palayo. Ayan. Ayan. So dito sa may pocket na to ng pavement sa gilid ng canals, may mga na-stranded na mga butete, mga palaka. Ayan. Makikita nyo itlog yan ng palaka, lahat na nakasabit dyan. Hindi. Ay, mukhang pala ka. Ayun. Makikita nyo yung palaka doon. Medyo madilim lang para ma-identify. Pero tatry kong i-identify yan pag nakita natin. So ayun, sa same area ng palaka, may nakita kong earthworm na napakalaki, stranded. So madalas ng earthworm sa mga gubat, napakalalaki talaga. Mukha ring patay na. So yun yung kinakain ng mga butete. So ayan, una sa food web natin, mga butete nakain sa uod na namatay. Dahil ang mga butete ay opportunistic omnivores. Kinakain nila kahit ano, basta may pagkain. So, itong species ng fern na to, kung tawagin ay maidenhair's fern. Ewan ko anong naisip nila bakit buhok ng birhen. Pero yan, maganda rin siyang tignan. So, same, kagaya ng mga pako kanina, nagre-reproduce sila through spores. Time check. 12. 12. Pakit pa kami. Hindi pa kami nakakarating. Station 5 to 6. Station 6. Mahaba-haba pa. Pagod na kami. Wala ng pagkain. Wala ng tubig. I-update na lang po namin kayo kung kaya pa namin. So, ito po yung isa namin tree niya. Kita-kits na lang sa Monday. Kung kompleto pa kami. May suso daw. Wait lang. So, habang naglalakad kami sa madalim na side ng trail, may nakita kaming Cyclophorus woodianus. So, isa siyang species ng forest snail na makikita mo na nandito lang sa forest floor. Ang mga snail ay detritivores, kinakain na lang mga nabubulok na matter. So, halaman, dahon, pero meron ding mga species ng suso na nakain ng mga nabubulok na dumi ng hayop. Ayan. So, ibabalik na natin sila dito. Ayan. Cyclophorus woodianus. So, ayun guys. On the way to Station 7 na kami. Nagsisimula ng umambon. Ayan talaga yung rason kung bakit tinatawag sila na tropical rainforest. Pag umulan, madidilagan lahat ng mga halaman, lahat ng mga nabubuhay dito. Pero sana wag naman kami yung maulanan. Dito kami. Stopover muna. Pagod. 12:14. Time check. Nakain muna kami. Pancit Canton. Para may lakas. Para pa umakyat. Hindi ko na alam kung tutuloy pa ba kami o bababaan na pagtapos nito. Tignan natin. So ayan guys, sa pinakataas na to makikita nyo, ayun, isang species ng fern. Kung tawagin ay bird's nest fern. Dahil mukha siyang pugad ng ibon. So madalas ginagawa siyang ornamental plant ng mga plantita, pero makikita mo talaga sila dito sa may rainforest. Dito na ulit kami guys. Nakalabas na kami dun sa karinderya. Tumuloy na kami. Wala nang no choice. Malapit na daw kasi. Ito na nga. Station 7 to Station 8 lang. Andito na daw yung Mud Spring. Sabi ng tindera. Ito na. Ito na nga po. Ito na yung Mud Spring Trail. na kanina pa namin gustong puntahan. Na ngayon pa lang. 692 kilometers na. Time check. Kalahating kilometro may gate. 12:43. Ayan, 12:43. Ayun na nga. Go na, 692. So ayun. Ito na. Trail na talaga. Ito, trail na trail na. Sakit na sa paa. Hindi na pave ang Ang daan. daan. Good luck na lang sa atin. Pag-boy tayo. Sino daan? Napapalibutan na talaga tayo ng literal. Literal na napapalibutan na tayo ng mga puno guys. Saka mula sa pavement,
Yung mga nakapalibot na mga tiles, mga lumang tiles. Tuwed. Huwag kang papasok sa ano. Masusunod. Mabato na. So ito na yung trail ng Muddy Springs. Ano, ba't yun yung nilagay ng tiles to? Pero kahit nga wala ng tensi kasi magkakaroon naman talaga ito ng public. Nakakagawa ng mga tao. Kita yun, macho. Ano ang magiging kwento sa Matthew? Oo. Pababa tayo na. Hindi ako magiging kwento. Bilis lakad natin. At pala naka-helmet ka dito. Dahan-dahan din sa part sa Matthew. Madalas. Hawak ko sa likod. Ulo-ulo ko. Boss, galing kami pangi, buntot palos. So mapapansin nyo sa mga lupa dito sa may malapit sa Mud Springs, kulay pula. Or kung hindi naman kulay pula, medyo reddish brown. So sign yan ng presence ng iron oxide sa lupa. Ipapop up na lang namin habang nag-edit dito yung word na yon, kung ano yung salita para sa lupa sa mga rainforest na madaming iron oxides. Ayan. So reason being kung bakit nagiging mapula yung lupa is dahil sa matinding precipitation sa mga rainforest. Nawawash away yung ibang mga nutrients. Ang natitira ay yung mga iron oxide sa lupa. Di ba ang iron oxide ay ano na ng iron plus water? Hindi, iron oxide ay Wala oxygen. ano siya? Iron na na-expose sa hangin. Hangin. Oxygenated. Yung lupa rito. Yeah. Ang pagiging pula ay rust. Kapag video, video ko. Marami na tayong camera rito, guys. Sana may makuhanan tayong video ng ibon. Grabe. Ang hirap makuhanan ng video ng mga ibon dito sa rainforest. Maiilap sila. Tsaka malayo sa tao. Lagi silang nasa matataas na lugar. Tandaan tayo sa pat. Daming pwedeng makatalapid, guys. Grabe. Pag nabilis ako dito, kwento na ako eh. Dahan-dahan, guys. Mababa pa naman dito, wag lang gugulong para hindi maging kwento. Ito, pag-hulog mo dyan, eh. Maganda din natin ang gulong. Saan tayo? Ano nila sa kanan, pre? Saan ba? Ano naman? Parehas na pala ng ano eh. Kaya nasa tayo. Dito tayo? Para na maano yung experience natin sa buntot palos. Maranasan ulit. Ang dalawang JC mag-isa kami. Oo. Ito ano, safe yung ano. Bumalik din kayo eh. Same lang. Isang daan niya lang yan. Pang ano eh. Ito ano. Parang iniano lang namin yung experience namin nung nagbuntot palos kami. Kasi ano yun eh, tabing bangin na talaga yun. Hindi siya slope na ganito, rekta hulog. Buti di ako sumama. Daming baging, guys. Tapos pinakita tayo ditong madalas sa rainforest, mga lichen. Ang lichen ay mutual relationship ng isang klase ng fungus at algae. Ayan. So matagal tumubo ang mga lichen. Madalas nakapit sila sa mga puno, sa mga naarawan kasi kailangan din nila ng photosynthesis gawa ng algae. Ayun, so yung algae nagpapakain sa fungus. Tapos yung fungus, siya rin naman yung nagpapakalat para sa algae. Kaya ayun, mutual
relationship. Oh. Okay, fallen logs. Maputik dito, madulas. Madulas yung kaawin. Tama tong ano to, tumbay na to, Uncle. Meron na siyang ano, parang balahibo. Oo. Ayan. Ano yung adaptation niya ba yan para sa Madalas yung ito yung tip ng vine, so ibig sabihin yung vine na yan tutubo yan papunta doon, tapos mag-iwan siya ng mga dahon sa mga nodes na to. Nodes ang tawag sa mga section ng mga vines kung saan natubo yung dahon or yung new growth. So may nakita tayong butas ng puno dito. Madalas yung butas ng puno na yan ay pinamamahayan ng mga ibon. Isa sa mga prominent species na mahilig sa butas na ganyan ang shape ay yung mga Philippine hornbill natin. So yung babaeng hornbill papasok, mangingitlog sa butas, tas tatakpan niya yung sarili niya gamit ang putek. Tapos yung lalaking hornbill naman, since ang hornbills ay species ng ibon na nagme-mate for life, binibigyan niya ng pagkain tsaka binabantayan niya yung babae tsaka mga itlog. So yung babaeng hornbill, may stuck lang siya sa loob ng butas ng puno. Tapos nandun lang siya. Ang nagpapakain sa kanila ay yung lalaki. Pretty fascinating din. So another interesting plant na nakita namin dito sa trail. Kung titingnan nyo, ang ganda ng flowers niya, kulay purple. Ayan. Unfortunately, hindi ko ma-identify kung anong halaman yan. Pero of course, we can only assume na sila na naman yung primary food source ng mga insects natin dito. Tapos yung insects makakain ng mga larger predators at iikot lang yung nutrients sa ecosystem. So may nakita na naman tayong ibang halaman. Isa siyang epiphyte o yung halaman na nakapit lang sa mga gilid-gilid ng puno, mga bato. Pero this one in particular, sa halaman sa nakakapit. Makikita nyo tong hairy na katawan niya. Feeling ko, yun yung ginagamit niya para makakapit dito sa may bagging na to. Ayan. Makita nyo siya lang yun nandyan. So, ayan. So, isa na naman sa mga bodies of water ng Mount Makiling. Mga streams. Pero ito, medyo tuyo lang. May tinatawag tayong mga temporary streams na madulas. May tinatawag tayo ng mga temporary streams na nalabas lang kapag abundant yung tubig sa isang lugar. So ito medyo tuyo since siguro sa area na to hindi pa nagkakaroon ng ganong kalaking rainfall para umagos yung tubig. I want you to appreciate the time it takes para dyan sa carpet moss na yan na mag-spread sa ganyan kalaking bato. Ang moss ay mabagal tumubo. So you could only assume na it took almost several decades para ma-cover ng moss yung buong bato na yan. Malaki yan. Diba? Ito guys, isa na namang klase ng fungus. Mapapansin nyo mukha siyang daliri na naangat mula sa lupa. Feeling ko ito yung tinatawag nilang dead man's fingers na fungus. Ayan. So another species ng fern na naman ang na-discover natin. Unsure lang sa particular species. Pero iba yung formation ng leaves niya as you can see. Tapos next to it, may makikita tayong Selaginella. Isang species ng plant na nagtathrive lang sa moist environments kagaya ng rainforest. Hindi. My fault. Tapos meron na namang isang species dito ng fern. So I think magkaiba silang species. I could be wrong. But, ayan. So, as you can see guys, sa likod ko, kita niyo ba? Oh shit. Yan na yung sinasabi yata nilang mud springs. Mamaya makikita natin yan up close. Another species na nagtathrive sa moist environments, ang Selaginella. Ayan. Maganda yan sila. Madalas tumutubo kasama ng mga moss. Dahil mahilig sila parehas sa moist environments. Dami na namang fern moss, look.
See? Mukha silang maliliit na ferns, miniature ferns. That or Christmas tree moss to. Ewan ko lang. Pero mukha siyang fern. So, I'll call it a fern moss. Ayan guys. So, malapit na daw kami dun sa Mud Springs. Ayan na. Nakikita nyo yung steam doon. Ayun na. Switch ko lang yung cam guys. So, dito sa mababatong parts na to, makikita nyo may mga natuloy dyan ng mga muds. Pero, ito. Dito sa kapal ng steam na to, ito na yung Mud Springs kung tawagin. So, little background fact sa Mount Makiling. Dapat kanina ko pa nasabi to. Ayan. This site is one of the mud spots left on Mount Makiling, an inactive volcano. A mud pot is a type of hot spring that is formed when due to volcanic heat, sulfuric acid breaks down surrounding rocks into clay. The clay mixes with water to form mud that is very hot at 80 degrees Celsius. Sulfurous at 50 milligrams per liter and very acidic at around 2 pH and varying consistency and color. So yung nakita natin kanina, merong mga grayish na mga mud, iba naman ay red. Tapos dito, makikita nyo, napakakapal ng steam. So of course, this is very hot, 80 degrees Celsius, do not cross the fence. 80 degrees, sure? Yes sir. As said, You have thermal gun to prove. try natin ng thermal gun, kung abot ng thermal gun. Anong thermal gun? Nasa backpack ko. Ayan guys. Huwag kayo masyadong hihinga ng hangin dyan ha. Nakakamatay ang sulfur. Sulfuric acid. Kung maririnig nyo, Vapors. nakulubog pa. kami. Wala sinasod pa. Temperature reading. Ano na? So guys, sa mga na-measure natin temperature kanina sa paanan ng bundok, at dito testing din natin. Dito lang sa regular ground, 24 degrees. So napakalamig. So tatry ko itutok to. Hopefully ma-measure na maayos para makuha natin yung measurement ng mud springs. Kahit at least dito lang sa fence. So dito pa lang bago mag-fence, ang init na ng hangin. Testingin natin. 30 degrees Celsius. So guys, dito pa lang sa gilid na to, para ka nang nasa summer. So what if pa kung nandiyan ka sa loob ng mismong mud springs? Lechon. Lechon ka. Steam. Kita nyo yung steam na akit pataas. Pero ingat lang, huwag kayo masyadong mag-stay dito na matagal. Huwag nyo gayahin itong babong to. Dahil yung vapors ng sulfuric acid ay toxic. So despite near harsh conditions, meron pa rin mga namumuhay nito ng mga halaman. So I suspect na adapted na sila sa ganitong environment, near acidic, mataas ang temperature. Actually, higher temperatures are sometimes more favorable to rainforest plant species. Mas mabilis silang tutubo dahil sa higher temperature. Tapos dahil sa mud springs, nagiging humid. So another thing is may mga thriving animals pa rin dito. Kagaya nitong spider, kung nakikita nyo, ay yung nagfa-floating na orange. Medyo maliit lang. Still, nabubuhay pa rin sila dito. Ayan. Bang. Okay. Okay guys, time check! Time check. 1:12. Oh, 1:12 na. Andito na kami. At Destination. At anong first impression mo, Johan? First impression. ang baho. Uulit ka pa? Siyempre. Hindi. Let's go! Okay, ito. So, hindi ko na kaya tapos mamay. na ang Mud Spring adventure Spring. namin. Bye-bye guys! Bye-bye. Bye-bye! Okay yan. So guys, andito tayo sa stream kanina. We figured na malayo naman to sa mud springs. So hopefully hindi siya ganun ka-toxic or kadumi. Testingin natin yung ppm or yung mineral level ng water dito sa mini stream na to. So, yeah. So 55 or 56 ppm. Yung level ng water na to ay actually napakababa pa. Typical sa mga rainforest na masyadong madaming ulan, nawawash away yung mga minerals. So if i-measure nyo yung tap water nyo sa bahay, actually naabot siya ng 300 ppm,
which is non-drinkable. Ito possible pa ma-drink siguro. Pero syempre kailangan mo pa rin i-filter, kailangan mong i-treat. So guys, above me narinig ko yung calls ng isang hornbill species. Kung makikita nyo yung tuka niya, faintly sa ibabaw napakakapal. Yan ang sign na species yan ng hornbill. Though napakalayo niya at against the light, kaya hindi ko ma-specify anong species. But if I were to guess, ewan. Kailangan kong reviewin yung calls ng hornbill. Maririnig nyo yung calls niya. Asan siya? Ayan. So this is a pair of giant millipedes. Kanina nakapatong yung isa sa dun sa malaki. So that's one is a female, I assume. Kasi she's much bigger. This one is a male. Unfortunately, medyo too late na notice namin sila. Medyo na-disturb. So magkaiwalay sila. Pero he's still following the scent trails of the female.